Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyo at gano'n na rin sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bianca, 24 years old mula sa Dolores, Quezon. Napasulat ako Brigada Love Lines para sana ibahagi sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko kung saan ako natutong mangarap. Brigada Love Lines, lumaki po ako na walang nakikilalang magulang. Sa poder ako ni Chong Edgar lumaki at ang totoo, hindi talaga kami magkaano-ano. Ang sabi niya lang sa akin, matalik daw siyang kaibigan ng nanay ko. Ang nanay kong hindi ko man lang nakilala. Brigada Love Lines, ang kwento pa sa akin ng Chong Edgar ko, anak daw ako sa pagkadalaga at sa pagkakasala. Hindi rin daw po niya kilala kung sino ang tatay ko. Hindi naman po sa pangungulila o sa nangungulila, pero hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang pagmamahal mula sa mga totoo kong magulang. Brigada Love Lines, mahirap po ang buhay namin sa Quezon. Kaya naman high school lamang po ang natapos ko. Kaya simula noon, gusto ko na po talagang makipagsapalaran sa Maynila. Dahil naniniwala ako na naruroon ang maraming trabaho na po pwede kong pasukan. Hindi naman ako nagugutom sa Quezon. Kahit papaano, Brigada Love Lines ay naibibigay din ni Chong Edgar ang mga kailangan ko. Pero nahihiya na rin po kasi ako sa kanya. Kaya naman sa palagay ko, ay kailangan ko ng tumayo sa sarili kong mga paa. O Bianca, Ano po yun, Chong Edgar? ano tong narinig ko sa mga kapitbahay natin ha? Na gusto mo raw pumunta sa Maynila? Ay napapagkwentuhan lang po naming magkakaibigan. Maganda raw po kasi ang Maynila at saka maraming oportunidad. Kaya po naisip ko lang pong baka pwede ako doong sumubok. Anong sumubok? Subukan? Baka naman kung ano lang ang gawin mo doon. Ano pong ibig niyong sabihin? Kagaya ng nanay mo, nahahakot daw ng maraming pera sa Maynila. Pero nung inuwi, ikaw, nagulat na lang kami na wala naman siyang nobyo, pero nabuntis. Chong Edgar naman? Hinuhusgahan niyo naman po agad ako? Totoo naman kasi ang sinasabi ko. Sa tingin mo ba'y may magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo sa Maynila? Sa tingin mo ba, makakahanap ka agad ng trabaho doon? Chong, wala naman po talagang nakakaalam kung anong po pwedeng mangyari. Ang kailangan lang natin ay subukan. So ano? Sinasabi mo bang gusto mo talagang makapunta sa Maynila? Opo, Chong. Aba, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Chong, iba't iba naman ang kapalaran natin eh. Iba yung kapalaran ko sa nanay ko. Malay nyo ho, gumanda ang buhay ko sa Maynila. Bahala ka sa buhay mo. Chong naman, wag na ho kayong magalit sa akin. Paano hindi ako magagalit? Ayaw mo namang makinig sa akin. Chong, hindi naman po sa hindi nakikinig. Pero sana naman po ay pagbigyan nyo ko sa pagpunta ko sa Maynila. Gusto mo lang din atang makawala sa poder ko eh. Hindi rin naman po sa ganun. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Sige, bahala ka sa buhay mo. Sapat na nga siguro yung 20 taon na kinupkop at inalagaan kita. Alam mo, pareho lang kayo ng nanay mo. Ayaw makontento sa kung anong meron.
Grabe, ganito pala sa Maynila. Ang tataas ng mga gusali. Ang daming tao. Sana hindi ako maligaw. Teka, saan nga ba yung address ng bahay na pupuntahan ko? Kapaglakad-lakad pa nga. Baka malapit na ako. Magandang tanghali po. Dito ho ba yung bahay ni na Ma'am Rosana? Ako yon, bakit? Ako ho yung bago niyong kasambahay. Ako po yung pinadala ni Mary. Ikaw pala yon. O siya, pasok ka na dito para masabi ko na sa'yo mga gagawin mo. Sige po, salamat po. Ikaw ba yung taga Quezon? Opo, ma'am. Wag na ma'am, ang itawag mo sa akin, Ate Rosana na lang. Sige po. Basta pangunahing gawain mo lang naman ay linisan ng buong bahay. Hindi naman malaki tong bahay namin kaya madali lang yan. Bukod doon na kailangan mo lang din ipagluto ng baon niyang si Kuya Raymond mo. Siya nga pala yung asawa ko. Sige po, Ate Rosana. Hindi ko na kasi magawa sa umaga ang ipagluto at ipaghanda pa siya ng baon niya kasi mas nauuna palagi akong umalis ng bahay. Tapos yung mga damit niya rin kailangan planchado palagi. Ako po ang bahala. Madali lang naman ang trabaho mo basta palagi mo lang isipin na ang pera dito sa Maynila pinaghihirapan yan. Mabait naman ako, mapagbigay pero kapag nakikita kong tumutubo na ang sungay mo, puputulin ko na rin agad. Opo, Ate Rosana. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba? May boyfriend ka ba dun sa inyo sa Quezon? Ay, wala po. Hindi pa po ako nagkakanobyo. Ayan, mabuti yan. Alam mo, tama lang na wala ka pang boyfriend. Saka na lang yan kapag sensado ka na. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa lalaki. Rosana! Napansin mo ba yung mga papel na nakapatong sa lamesa sa kwarto natin? Parang niligpit ko na kanina. Oh, sino yan? May bago na tayong kasambahay? Oo, si Bianca. Kararating niya lang ngayon. O Bianca, siya nga palang asawa ko, ang Kuya Raymond mo. Magandang tanghali po, Kuya Raymond. Ilang taon ka na ba, Bianca? Baka mamaya, minor de edad ka pa pala ha. Hindi naman po. 20 anyos na po ako. Pasensya na, Bianca ha. Naninigurado lang ako. Gusto ko kasi maayos yung mga tinatanggap namin kasambahay. Hindi kami tumatanggap ng minor de edad. O siya, Bianca, basta araw-araw, ayusin mo ang trabaho mo. Kalimitan, ikaw lang ang mag-isa dito sa bahay. Parehas kami nga may trabaho ng Kuya Raymond mo. Opo, Ate Rosana. Salamat po sa inyo. Bianca, pumunta ka nga muna dito. Ano po yun, Ate Rosana? Maupo ka nga muna dito. Bakit po? May iuutos po ba kayo? O yan, tanggapin mo yan. Ate, sa susunod pa pong linggo ang sahod ko Ano ka ba? Tanggapin mo na yan. Nalaman ko kasi na birthday mo pala kahapon. Ikaw talaga, hindi ka nagsasabi. Alam mo, Rosana, kung hindi ko pa napansin na malungkot siya kahapon, hindi ko pa malalamang birthday niya pala. Kasi naman, masyado namang mahihiyain ang batang ito. Sige na, Bianca, tanggapin mo na yan. Ay, maraming salamat po rito. Gamitin mo yung pera na yan at lumabas ka. Magpunta ka sa mall. Naku, saka na lang po. Marami pa po akong tatapusin na labahin at plantsahin. Okay lang yan. Paminsan-minsan ay mag-enjoy ka rin naman. Kumain ka sa labas. Sige na. Sige po, Ate Rosana. Kuya Raymond, maraming salamat po. At sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, sobrang bait po sa akin ng mga naging amo ko sa Maynila. Bukod doon ay sobrang gaan din po ng loob ko kay Ate Rosana. Aaminin ko po na medyo mabigat ang trabaho ko sa kanila, pero dahil nga po sa mababait ang amo ko, wala na po akong mahihiling pa. Noon po ay palagi akong nagpapadala ng pera kay Chong Edgar. At tanging sa text ko lang po siya nakakausap at paminsan-minsan lamang din iyon. Brigada Love Lines, ito na yung sinasabi ko noon kay Chong Edgar. Maraming oportunidad sa Maynila at marami pa rin taong mababait na magpaparamdam sa'yo na kabilang ka sa pamilya nila. Kagaya na nga lamang ng mga amo ko.
Bianca, 2 linggo akong mawawala ha. May seminar ako sa Baguio. Ikaw na ang bahala dito sa bahay. Yung mga bilin ko sa'yo, wag mong kakalimutan ha. Opo, Ate Rosana. Yung mga damit ng Kuya Raymond mo, wag mong kakalimutan na plantsahin. Alam mo naman kung bakit umiinit ang ulo nun. Sige po, ate. Ako na po ang bahala dito sa bahay. Sa linggo, kung gusto mong mag-day off, pwede naman. Basta magpaalam ka lang sa Kuya Raymond mo kapag lalabas ka. Baka po sa susunod na linggo na lang ako mag-day off. May tatagpuin rin po kasi akong kaibigan ko na dito sa Maynila nagtatrabaho. Basta, ikaw na ang bahala ha. Opo, ate. O siya, paalis na ako. Ingat po kayo, ate. Bianca, buksan mo tong gate. Bilisan mo at lakas ng ulan. Opo, Kuya Raymond. Nandiyan na po. Ano ba? Bilisan mo sabi, basang-basa na ako. Eto ho yung payong. Wala nang kwenta yung payong na yan. Kanina pa ako dito eh. Yung mga gamit ko, pakipasok na lang. Sige po, Kuya Raymond. Kuya Raymond, eto po yung damit nyo. Magpalit po muna kayo at basang-basa na po kayo. Ikaw kasi, ang tagal mo. Oh, bakit ka naman nakatitig sa akin? Bakit? Nagagandahan ka ba sa katawan ko? Gusto mo bang hawakan? Hindi po. Hindi po. Alam mo, Bianca, ilang beses ko nang napansin na parang lagi kang nakatitig sa akin. Akala mo ba hindi ko nahalata? Bakit? May gusto ka ba sa akin? Hindi po, Kuya Raymond. Nagkakamali po kayo. So, ibig bang sabihin nun, nag-i-illusion lang ako? Sige na po, may gagawin pa po ako eh. Teka lang, sandali lang. Kinakausap pa kita eh. Kuya Raymond, sandali. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit? Ayaw mo ba sa halik ko? Baka po may makakita sa atin. Wala namang ibang tao dito, di ba? Wala naman ang Ate Rosana mo. Ako ang bahala sa'yo, Bianca. Grabe. Iba ka talaga magmasahe, Bianca. Kung alam ko lang na ganyan ka magmasahe, dati pa lang, nagpamasahe na ako sa'yo. Gawin natin to gabi-gabi ha, habang wala pang Ate Rosana mo. Kuya Raymond, natatakot ako sa ginagawa natin eh. Bakit? Ano bang ginagawa natin? Mali po ito eh. Mali? Tandaan mo, Bianca, walang mali sa pagmamahal. Di ba sabi ko naman sa'yo, ako ang bahala. Ngayon, uulitin ko ang tanong. Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Masyado pang maaga, Kuya Raymond. Pero, siguro po. Ang bait niyo po sa akin eh. Alam mo, Bianca, wala namang iba makakaalam nito eh. Sa susunod na linggo, babalik ng Ate Rosana mo. Kaya kailangan behave na tayo. Kaya mo ba ng patago? Kaya ko naman po siguro. Basta huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako sa tabi mo, hindi kita papabayaan. Kung ano mga kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Basta, ibigay mo lang din yung mga kailangan ko sa'yo. At para sa huling bahagi, Brigada Love Lines, hindi ko rin talaga akalain na papayag ako sa kagustuhan ni Kuya Raymond na magkaroon nga kami ng lihim na relasyon. Nung una, wala naman akong kahit anong nararamdaman para sa kanya. Pero dumating sa puntong hindi ko na rin kinaya. Para kasing may mga bagay talaga siyang naibibigay sa akin na noon ko lang naranasan. Oo, alam ko ngayon pa lang ay marami nang manghuhusga sa akin. Pero ano po bang magagawa ko? Lumipas ang mga taon at nagpatuloy ang aming patagong relasyon ni Kuya Raymond.
Ate Rosana, pwede ho bang magpaalam sa inyo? Oh, ano ba yun? Parang kanina ka pa ngang may gustong sabihin sa akin. Bakit ba parang hindi ka mapakali dyan? Magre-request po sana ako kung pwedeng mag-day off bukas. Webes? Bakit naman Webes ka magde-day off? Hindi ba kalimitan ay Sabado? May biglaan lang po akong gagawin bukas. Kung pwede po sana. Eh basta, wala kang maiiwan na trabaho, okay lang naman. Opo Ate Rosana, salamat po. Sakto, wala din namang tao bukas dito bukas sa bahay. Palis kami ng Kuya Raymond mo. Sige po Ate Rosana, salamat po ulit. Han, tuloy ba tayo sa date natin bukas? Minsan na lang eh. Naku, Han, sorry ha. Biglaan kasi may ipinapagawa sa akin ng boss ko sa opisina. Ano ba yan? Lagi na lang opisina. Sorry na Han, bawi ako. Saan mo ba gusto mag-staycation sa susunod? Paghahandaan natin. Sabi mo yan ha? Kahit naman saan, pwede ako. Basta, tayo lang dalawa. Basta Han, pangako, babawi ako. Sige Han. Akala ko, hindi na tayo matutuloy ngayon eh. Buti na lang gumawa ka ng paraan. Oo naman Bianca, akala mo ba makakalimutan kita? Anong sabi ni Ate Rosana? Wala naman. Basta sabi ko lang may gagawin ako sa trabaho. Hindi niya alam na nag-check-in tayo sa hotel. Buti na lang din, pinayagan ka niya. Kinakabahan nga ako nung nagpaalam ako eh. Pero buti na lang. Namiss kita Bianca. Namiss ko mga yakap at halik mo. Ako rin Kuya Raymond. Miss na miss din kita. Kahit pa palagi naman tayo nagkikita sa bahay. Siya nga pala, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo, hanggang kailan tayo ganito? Anong hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magtatago kay Ate Rosana? Alam mo, halika nga, huwag kang mainip. Dadating tayo dyan. Basta magtiwala ka lang. Alam mo, mamaya na yung mga drama na yan. Ngayon, enjoy na natin yung oras na magkasama tayo. O sige, sabi mo eh. Halika nga rito, payakap nga. Brigada Love Lines, mag-aapat na taon na po ang lihim na relasyon namin ni Kuya Raymond. At kung tatanungin niyo ako kung nag-e-enjoy ba ako, marahil nag-e-enjoy na nga ako, Brigada Love Lines, sa kung ano man meron kami ngayon. Pero ang iniisip ko palagi, hanggang kailan to? Paano kapag nabisto na kami ni Ate Rosana? Anong gagawin ko? Sa tingin niyo po ba, pipiliin ba ako ni Kuya Raymond sa dulo? Ano po ba ang kailangan kong gawin? Brigada Love Lines, alam kong marami nang naiinis ngayon, kaya naman hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyo. Brigada yours, Bianca.